Ang korte ay puno ng mga manonood nang tumayo ang aking asawang si Victoria at itinuro sa akin ang kanyang perpektong manicured na daliri. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga dingding na gawa sa mahal na kahoy habang sinasabi niya sa hukom sa hurado at sa lahat ng nakikinig na wala akong iba kundi isang gold digger na pinakasalan siya para sa pera. Ang kanyang abogado, si Blake Santos, ang lalaking kasama niya sa loob ng nakalipas na 8 buwan ay tumango ng masigla bilang pagsang-ayon. Ang kanyang mapanlinlang na ngiti ay nagpapahiwatig na sa tingin niya ay tapos na ang kaso. Pagkatapos, tumingin pababa mula sa kanyang upuan si Hukom Patricia Aquino, inayos ang kanyang salamin sa pagbabasa at sinabi ang isang bagay na nagpatahimik sa buong korte. Kaya nga ba, isang taunang kita na 30 milyon ay itinuturing pa ring gold digging, Mrs. Reyes? Iyan ba ang sinasabi ninyo sa korte na ito? Ang mukha ni Victoria ay mula sa tiwala hanggang sa gulong sa loob ng kalahating segundo. Ano? Magkano? Ang kanyang bibig ay bumukas at sumara na parang isda na nalulunod sa hangin. Ang mapanlinlang na ekspresyon ni Blake ay natunaw sa gulat at nakaupo ako roon sa mesa ng depensa habang pinapanood ang aking asawa ng 20 taon na napagtanto na hindi niya talaga kilala kung sino ako. Ang pangalan ko ay Nathaniel Nathan Cruz. 39 anyos ako at hanggang 6 na buwan na ang nakalipas, akala ko maganda ang aming pagsasama. Hindi perpekto, pero matatag. Yung tipong tinatapos ninyo ang mga pangungusap ng isa't isa at alam mo kung paano uminom ng kape ang isa't isa. Si Victoria Reyes at ako ay nagkakilala sa isang charity fundraiser 13 taon na ang nakalipas. Siya ay isang umuusbong na executive sa Reyes Corporation, ang technology consulting firm na itinayo ng kanyang ama mula sa wala. Ako ay nagtatrabaho bilang financial analyst sa isang katamtamang investment firm, kumikita ng maayos, pero wala namang katangi-tangi. Bago tayo lalim pa sa kwentong ito, kung nag-e-enjoy ka sa naririnig mo, pakipindot ang subscribe button at mag-comment sa baba kung ano sa tingin mo ang mangyayari next. At huwag kalimutan na i-like ang video na ito. Talagang nakakatulong ito sa paglago ng channel. Ngayon, balik tayo sa drama sa korte. Si Victoria ay magnetic mula pa noong una ko siyang nakilala. May ganitong enerhiya siya na pumupuno sa anumang kwarto na kanyang pasukin. Maitim na buhok na laging perpektong nakaistilo mga designer suit na malamang mas mahal pa sa buwanang upa ko at mga matang kayang basahin ang profit and loss statement nang mas mabilis kaysa sa karamihan ng tao na makabasa ng menu. Siya ay brilyante, ambisyoso, at kapag nakafocus ang atensyon niya sa'yo, parang nakatayo ka sa sikat ng araw. Ang aming kasal ay na-feature sa business section ng isang major newspaper. Si Victoria Reyes, bagong hinirang na VP of Operations sa Reyes Corporation na ikakasal kay Nathaniel Cruz, Senior Financial Analyst. Ang kanyang ama, si Gerardo Reyes, ay nagbigay ng toast tungkol sa kung gaano siya kasaya na nakahanap ang kanyang anak na babae ng isang lalaking grounded at praktikal. Isang taong hindi matatakot sa kanyang tagumpay. Sa unang ilang taon, maganda ang lahat. Maganda pa nga. Bumili kami ng bahay sa Forbes Park, isa sa mga na-restore na malalaking bahay na may original na hardwood floors at tanawin ng lungsod. Si Victoria ay nagho-host ng dinner parties para sa kanyang mga business associates. Ako ang namamahala sa aming investments at pinapanatili ang aming financial house sa ayos. Nag-uusap kami tungkol sa pagkakaroon ng mga anak balang araw. Siguro pag naging partner na si Victoria, siguro pag naging managing director na ako. Pero bandang ika-7 taon, nagsimulang magbago ang mga bagay. Na-promote si Victoria bilang Chief Operating Officer, pagkatapos Executive Vice President. Mas humaba ang kanyang oras sa trabaho, mas madalas ang business trips at mas maikli ang aming usapan. Nagsimula siyang tumingin sa akin ng iba, na parang parte na lang ako ng muebles na matagal na niyang hindi napapansin. Sinubukan kong kausapin siya tungkol dito, nagsuggest ng couples therapy, weekend getaways, anumang paraan para mag-reconnect. Pero si Victoria ay laging busy sa quarterly reports, board meetings, acquisition deals.
At nagsimula akong mapansin ang iba pang bagay. Bagong pabango na sinusuot lang niya sa mga araw ng business trip. Ang kanyang cellphone na laging nakapatong ng mukha pababa sa mesa. Mysterious na text messages na nagpapangiti sa kanya sa paraang matagal ko nang hindi nakikita. Pagkatapos ay dumating ang charity gala noong nakaraang Oktubre. Ang Reyes Corporation ang nagho-host ng kanilang annual fundraiser para sa childhood literacy programs. Si Victoria ay nagpumilit na dumalo ako kahit na karaniwan ay iniiwasan niya akong isama sa mga work events niya. Sabi niya, mas maganda ang optics kapag kasama ang asawa. Dapat pala ay alam ko na noon pa lang na may mali. Sinuot ko ang Tom Ford suit na binili niya para sa aming 10th anniversary. Dumating ako sa isang luxury hotel ballroom kung saan 500 ng mga elite ng lungsod ay umiinom ng champagne na mas mahal pa sa presyo ng kotse ng karamihan. Si Victoria ay nasa gitna malapit sa silent auction tables, tumatawa sa sinasabi ng kanyang bagong corporate attorney. Si Blake Santos, matangkad, may pilak na buhok, may ganitong practice charm na nagmumula sa maraming taon ng billable hours at morally flexible ethics. Pinanood ko sila ng halos 20 minuto bago ko naintindihan. Ang paraan ng paghawak niya sa siko ni Victoria kapag may point siya, kung paano siya sumandal kapag may binubulong siya. Ang private jokes na nagpapatawa sa kanila na parang mga teenager. Ang aking asawa ay may affair sa kanyang abogado at wala man lang sa kanila ang nagtatago na. Hindi ko sila kinonfronta ng gabing iyon. Ano pa ba ang silbi? Kung gusto ng isang tao na magdaya, gagawin nila iyon kahit anong sabihin mo. Sa halip, umuwi ako, nagbuhos ng 3 daliri ng scotch at nagsimulang mag-isip kung ano ang susunod. Dumating ang divorce papers 2 linggo pagkatapos. Nasa bahay ako at nagtatrabaho mula sa home habang nagre-review ng portfolio ng kliyente nang kumatok ang courier. Inihahatid ito ni Victoria sa bahay na parang nagsiserve siya ng notice sa isang hindi nagbabayad na tenant. Walang usapan, walang paliwanag, puro legal documents na may mga dilaw na tab na nagpapahiwatig kung saan ako dapat pumirma. Maingat kong binasa ang mga ito. Iyan ang ginagawa mo kapag 15 taon ka nang nag-a-analyze ng financial documents para mabuhay. Binabasa mo ang fine print, at ang fine print sa divorce filing ni Victoria ay talagang brutal. Siya ay nag-aangkin na wala akong naiambag sa kasal. Na nabuhay ako sa tagumpay niya sa loob ng 2 taon. Na ako, sa maingat na salitang pinili ng kanyang abogado, ay isang gold-digging spouse na nag-asawa ng lampas sa kanyang antas at ngayon ay nag-e-expect na mabayaran para sa kanyang parasitic lifestyle. Gusto niya ang bahay, ang investment accounts, pati na ang kotse na binili ko gamit ang sarili kong pera 3 taon na ang nakalipas. At nag-aalok siya sa akin ng eksaktong P2.5 milyon bilang settlement para umalis ng tahimik. Nakaupo ako roon sa aming kusina, sa parehong kusina kung saan kami nag-aalmusal tuwing linggo sa loob ng 12 taon. At napagtanto ko na walang kaalam-alam si Victoria kung ano talaga ang ginagawa ko para mabuhay. Akala niya financial analyst pa rin ako, kumikita pa rin ng mga fee 4 milyon sa isang taon sa isang katamtamang firm, pareho pa rin ang lalaking pinakasalan niya. 13 taon na ang nakalipas na nagpapasalamat na napansin siya ng babaeng katulad niya. Pero hindi na ako yung lalaking iyon. Malayo na. 8 taon na ang nakalipas, umalis ako sa investment firm at nagtayo ng sarili kong wealth management company, Cruise Capital Advisory. Nagsimula ako ng maliit, ako lang at isang shared office space na mamahala ng portfolios para sa mga small business owners at mid-level executives, mga taong nagtayo ng tunay at kailangan ng mapagkakatiwalaang tao para tulungan silang palaguin ito. Nagtrabaho ako ng 18 oras sa isang araw sa unang 3 taon para magtayo ng relasyon, patunayan ang aking halaga, ipakita sa mga kliyente na kayang magbigay ng returns nang hindi tumatagal ng malaking risk. Lumago ang negosyo. Nagdala ako ng 2 junior advisors, pagkatapos 5, pagkatapos 12. Lumipat kami sa isang proper office sa Makati na may glass walls at ergonomic chairs at coffee machine na mas mahal pa sa unang kotse ko. Lumawak ang aking client base para isama ang mga doktor, abogado,
Matagumpay na entrepreneurs, mga taong may seryosong pera na kailangan ng seryosong expertise. Sa ika-5 taon, ang Cruz Capital Advisory ay namamahala na ng mahigit 20 bilyon sa client assets. Noong nakaraang taon, tumawid kami sa 40 bilyon. Ang aking personal na kita mula sa management fees, performance bonuses, at profit sharing ay umabot sa 30 milyon. Nasa track ako na umabot sa 33 milyon ngayong taon. At walang kaalam-alam si Victoria. Wala, dahil hindi ko na kinailangang itama ang kanyang assumption na financial analyst pa rin ako. Nagtatrabaho ako mula sa bahay. Karamihan ng araw ay pinapanatili kong hiwalay ang aking opisina sa aming shared life at hindi ko naramdaman ang pangangailangan na makipagsabayan sa kanyang tagumpay. Siya ay nagtatayo ng imperyo ng kanyang ama. Ako ay nagtatayo ng akin. Akala ko magkapareho kaming umaasenso. Mali ako. Ang maganda sa pagiging financial analyst ay natututo kang magplano para sa contingencies. Natututo kang ang mga tao ay nagsisinungaling, ang markets ay bumabagsak, at ang tanging taong talagang mapagkakatiwalaan mo ay ang sarili mo. Kaya, 6 na buwan bago mag-file si Victoria ng divorce, bandang panahon na napansin ko ang simula ng affair, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko masyadong ipinagmamalaki pero hindi ko rin pinagsisisihan. Nag-hire ako ng private investigator, si Detective Ramon Cole, dating pulis na naging professional truth finder. Inihatid ni Cole ang isang file na 3 inches ang kapal. Mga larawan nina Victoria at Blake na pumapasok sa isang luxury hotel tuwing Martes at Huwebes ng hapon. Mga credit card statements na nagpapakita na si Blake ang nagbabayad para sa alahas ni Victoria Designer Bags weekend getaways sa Tagaytay o Batangas text messages sa pagitan nila na nag-uusap tungkol sa kanilang future, kung paano nila haharapin ang divorce, kung magkano ang inaasahan nilang makuha mula sa akin sa settlement. Ang pinaka-damning ay isang recorded phone conversation ni Victoria at Blake na nag-uusap tungkol sa kanilang strategy. Sinadya nilang undervalued ang aking career para magmukhang nabubuhay ako sa kita ni Victoria. Plano nilang ipinta ako bilang kept man na walang ambag habang nagtatayo siya ng imperyo. Si Blake ay nag-coach pa kay Victoria kung ano ang sasabihin sa korte, kung paano ipakita ang sarili bilang victim ng isang mercenary husband. Akala nila ako ang biktima. Wala silang kaalam-alam na 3 hakbang na ako sa unahan sa loob ng mga buwan. Nang dumating ang court date, dumating ako sa suit na mas mura kaysa sa inakala siguro ni Victoria. Ang aking abogado, si Jennifer Morales, ay kakilala ko mula pa sa business school. Matalino, methodical, at talagang ruthless kapag kailangan. Sinuri niya ang investigation ni Cole at ngumiti sa paraang nagpapasalamat ako na nasa panig ko siya. Puno ang korte. Si Victoria ang nagtiyak niyon. Ang buong executive team niya ay naroroon, nagpapakita ng suporta sa kanilang embattled CEO. Ang business media ay nakakuha ng hangin sa case, malamang mula sa PR team ni Victoria. Gusto nilang maging kwento ito tungkol sa isang makapangyarihang babae na tumatayo laban sa gold-digging husband. Malapit na silang makakuha ng ibang narrative. Tumayo muna si Blake Santos, ang kanyang pilak na buhok ay perpektong nakaistilo. Ang kanyang 150,000 suit ay nakapress ng perpekto. Inilunsad niya ang kanyang opening statement nang may kumpiyansa ng isang lalaking hindi pa natatalo sa case na hindi dapat matalo. Your Honor, simple lang ang case na ito. Si Mrs. Victoria Reyes, CEO ng Reyes Corporation, ay pinakasalan si Mr. Nathaniel Cruz noong struggling financial analyst pa ito na kumikita ng humigit kumulang fee 4 milyon sa isang taon. Sa buong 12 taong kasal nila, si Mrs. Reyes ang nagbigay suporta kay Mr. Cruz financially, emotionally, at professionally. Nagbigay siya sa kanya ng lifestyle na hindi niya kayang marating mag-isa. Isang multi-million na bahay, luxury vehicles, access sa social circles na lampas sa kanyang antas. Tumigil siya para sa effect, tumingin sa hukom, pagkatapos sa akin. At ngayon na nahaharap sa dissolution ng kasal na ito, inaasahan ni Mr. Cruz na mabayaran para sa ano? Para sa pamumuhay sa tagumpay ng kanyang asawa? Para sa walang ambag habang nagtatayo siya ng multibilyong imperyo? Dapat kilalanin ng korte na ito si Mr.
Cruz para sa kung ano talaga siya, isang gold digger na nag-asawa para sa pera at ngayon ay nag-e-expect ng payday para sa kanyang parasitic lifestyle. Umupo si Blake, mukhang nasiyahan. Hinawakan ni Victoria ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Ang galaw ay hindi nawala sa sinuman sa korte kasama na si Hukom Aquino, na ang ekspresyon ay nagpapahiwatig na mayroon na siyang opinyon tungkol sa case na ito. Tumayo ng dahan-dahan si Jennifer, inaayos ang kanyang salamin. Hindi siya nagmadali, hindi nag-grandstand, tahimik lang na lumakad sa gitna ng korte at direktang kausapin ang hukom. Your Honor, ang aking kliyente, si Mr. Nathaniel Cruz, ay gustong linawin ang ilang misconceptions tungkol sa kanyang career at financial contributions sa kasal na ito. Sa pahintulot ng korte, gusto kong ilagay sa ebidensya ang tax returns ni Mr. Cruz sa nakalipas na 8 taon. Tumayo agad si Blake. Objection, Your Honor. Ito ay transparent attempt. Overruled, sabi ni Hukom Aquino. Pinutol siya. Gusto kong makita ang mga tax returns na ito, Mr. Santos. Magpatuloy, Atier Morales. Lumapit si Jennifer sa bench na may folder na naglalaman ng 8 taon ng aking financial history. Ang aking tax returns, business formation documents, client contracts, lahat na nagpapatunay na tunay at thriving ang Cruz Capital Advisory. Binigay niya ang mga kopya sa hukom, kay Blake at kay Victoria. Pinanood ko ang mukha ni Victoria habang binubuksan niya ang folder, pinanood ang kanyang mga mata na nag-scan sa unang pahina, pinanood ang eksaktong sandali na nakita niya ang aking kita noong nakaraang taon. Pumuti ang kanyang mukha. Si Blake ay tumitingin sa kanyang kopya, ang kanyang confident na ekspresyon ay gumuho na parang basang papel. Your Honor, pagpapatuloy ni Jennifer. Si Mr. Cruz ay ang founder at CEO ng Cruz Capital Advisory, isang wealth management firm na kasalukuyang namamahala ng mahigit 40 bilyon sa client assets. Ang kanyang kumpanya ay may 15 empleyado at kumikita ng sunod-sunod sa loob ng 6 na taon. Malayo sa pagiging gold digger na nabubuhay sa tagumpay ng kanyang asawa, si Mr. Cruz ay tahimik na nagtatayo ng sariling imperyo habang si Mrs. Reyes ay mukhang masyadong abala sa kanyang career at sa kanyang extramarital affair para mapansin. Sumabog ang korte. Kumalat ang bulungan sa gallery na parang apoy. Ang mga business journalists ay abalang nagtatype sa kanilang phones. Ang executive team ni Victoria ay mukhang gulat. Higit pa rito, sabi ni Jennifer, bahagyang itinaas ang boses para marinig sa ingay. Mayroon kaming documented evidence na si Mrs. Reyes ay may affair sa kanyang attorney, si Mr. Blake Santos, sa loob ng humigit kumulang 8 buwan. Isang affair na kasama ang fraudulent misrepresentation ng financial status ni Mr. Cruz sa legal filings, sinadyang pagbaba ng halaga ng kanyang ambag sa kasal, at conspiracy para dayain siya ng kanyang rightful share ng marital assets. Bumalik si Jennifer sa aming mesa at kinuha ang pangalawang folder. Ito ay naglalaman ng investigation ni Cole. Mga larawan, credit card statements, hotel records, text messages, lahat na nagpapatunay na pinlano ito ni na Victoria at Blake. Kinuha ni Hukom Aquino ang folder at ginugol ang 20 minuto sa pagre-review nito sa kumpletong katahimikan. Ang tanging tunog sa korte ay ang pagbabalik-balik ng mga pahina at ang lalong nagiging panicked na paghinga ni Victoria. Sa wakas, tumingin ang hukom. Ang kanyang ekspresyon ay hindi natutuwa. Mrs. Reyes, sabi ni Hukom Aquino, ang kanyang boses ay malamig na sapat para mag-freeze ang salamin. Gusto mo bang ipaliwanag sa korte na ito kung paano ang isang lalaki na kumikita ng mahigit kalahating milyong piso sa isang taon ay itinuturing na gold digger? Binuksan ni Victoria ang bibig, pero walang salitang lumabas. Tumingin siya kay Blake na nakatitig sa mesa na parang gusto niyang lumusot doon. At Mr. Santos, pagpapatuloy ng hukom, partikular akong interesadong malaman kung paano ka, bilang officer ng korte na ito, nag-file ng documents na nag-aangkin na minimal ang kita ni Mr. Cruz nang kahit basic due diligence ay magpapakita ng katotohanan. Maliban kung sinadya mong hindi gawin ang due diligence na iyon dahil hindi ito bagay sa gusto mong narrative.
Tumayo si Blake nang nanginginig. Your Honor, umasa ako sa impormasyon mula sa aking kliyente. Ang kliyente mo, nakasama mo sa kama? Pinutol siya ni Hukom Aquino. Ang kliyente na may clear conflict of interest ka sa pagrepresenta. Umupo ka, Mr. Santos. Ifo-forward ko ito sa Supreme Court para sa review. Umupo si Blake na parang nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Si Victoria ay umiiyak na, pero hindi iyon ang sympathetic tears. Malamang na practice niya iyon sa harap ng salamin. Mga luha iyon ng taong bumagsak ang maingat na binuo niyang kasinungalingan sa napaka-espektakular na paraan. Magre-recess ang korte ng 30 minuto, inanunsyo ni Hukom Aquino. Pagbalik natin, pag-uusapan natin ang equitable division of assets na talagang sumasalamin sa katotohanan kaysa sa fantasy ni Mrs. Reyes tungkol sa career ng kanyang asawa. At Mr. Santos, ikaw ay tinanggal bilang counsel of record effective immediately. Mrs. Reyes, iminumungkahi ko na maghanap ka ng bagong abogado na hindi gumawa ng actionable ethics violations. Bumagsak ang gavel na parang kulog. Sa recess, sinubukan ni Victoria na lapitan ako sa hallway. Agad na humarang si Jennifer pero itinulak ni Victoria siya. Nathan, please, sabi niya, desperado ang boses. Kailangan nating mag-usap. May misunderstanding. Misunderstanding. Tiningnan ko siya, talagang tiningnan, at nakita ko ang isang estranghero. Victoria, sinubukan mong ipinta ako bilang gold digger sa harap ng korte. May affair ka sa abogado mo sa loob ng 8 buwan. Nag-file ka ng divorce nang hindi mo man lang inalam kung ano talaga ang ginagawa ko para mabuhay. Alin doon ang misunderstanding? Hindi ko alam, sabi niya ng mahina. Hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kumpanya mo. Hindi mo sinabi na kumikita ka ng ganoon kalaki. Hindi ka nagtatanong. Sa 12 taon ng kasal natin, hindi mo man lang tinanong ang tungkol sa trabaho ko. Inakala mo lang na pareho pa rin ako ng lalaking pinakasalan mo, kontento na mabuhay sa lilim mo, nagpapasalamat sa anumang scraps ng atensyon na ibinibigay mo. Lumitaw si Blake sa balikat ni Victoria, mukhang tumanda ng 10 taon sa loob ng 30 minuto. Mr. Cruz, siguro pwede nating pag-usapan ng reasonable settlement. Hindi ka na niya abogado, sabi ni Jennifer nang walang emosyon. At anumang sasabihin mo sa aking kliyente ay maaaring ituring na karagdagang ethics violations. Iminumungkahi ko na umalis ka bago mo pagawing mas masahol ito para sa sarili mo. Binuksan ni Blake ang bibig, pagkatapos isinara. Tumingin siya kay Victoria at nakita ko ang isang bagay na dumaan sa pagitan nila. Takot siguro, o ang pagkaunawa na sumabog ang plano nila sa kanilang mukha. Pagbalik natin sa korte, may bagong abogado na si Victoria. Si Melissa Garcia, isa sa top divorce attorneys sa lungsod, na mukhang tuwang-tuwa na linisin ang gulo ng iba. Agad siyang lumapit kay Jennifer at humingi ng private conference. Nawala sila sa side room sa loob ng 20 minuto. Paglabas nila, mukhang seryoso si Melissa at nasiyahan si Jennifer. Your Honor, sabi ni Melissa nang magpatuloy ang korte. Ang aking kliyente ay gustong bawiin ang dating settlement offer at mag-negotiate ng bagong terms batay sa accurate financial information. Nai-imagine ko nga, sabi ni Hukom Aquino ng tuyo. Mr. Cruz, pumayag ka ba sa settlement negotiations o gusto mo bang hayaan ang korte na magdesisyon sa asset division? Tiningnan ko si Victoria. Nakatitig siya sa mesa, ang kanyang perpektong composure ay lubos ng gumuho. Bahagi ng akin ay gusto itong idrag, gawing magdusa siya sa loob ng linggo ng court proceedings kung saan ang bawat detalye ng kanyang affair at kasinungalingan ay magiging public record. Pero ang ibang bahagi ko ay gusto na lang itong matapos. Gusto nang mag-move forward sa buhay nang wala siya. Pumayag ako sa negotiation, sabi ko. Pero gusto ko ng full disclosure ng lahat ng assets, kasama ang anumang accounts o property na maaaring itinago ni Mrs. Reyes bilang paghahanda sa divorce. At gusto ko sa writing na kinikilala niya ang fraudulent nature ng kanyang initial filing. Tumango ng approving si Hukom Aquino. Mrs. Reyes, pumayag ka ba sa mga terms na ito? Tumango ng malungkot si Victoria. Opo, Your Honor. 3 linggo pang tumagal ang settlement para ma-finalize. Pinanatili ni Victoria ang bahay na hindi ko naman gusto.
Masyadong maraming alaala ng kasal na naging ilusyon lang pala. Pinanatili rin niya ang Reyes Corporation, obvious, at ang kanyang substantial retirement accounts. Nakuha ko ang aming investment portfolio na pinamahalaan at pinalago ko ng malaki sa mga taon. Nakuha ko ang lake house sa Tagaytay na binili namin 5 taon na ang nakalipas na hindi naman gusto ni Victoria, at nakuha ko ang 7-figure cash settlement na nakanegotiate ni Jennifer batay sa kita ni Victoria na mas mataas sa akin noong unang taon ng aming kasal. Nagkaroon ng field day ang business media sa kwento. CEO's gold digger accusation backfires nang ibunyag ang real income ng asawa, sabi ng isang headline. High-powered executive caught in affair with attorney, sabi ng isa pa. Malaking dagok ang tinamo sa reputasyon ni Victoria. Naglabas ng statement ang board ng Reyes Corporation na sumusuporta sa kanya, pero ilang major clients ang tahimik na umalis. Si Blake Santos ay naharap sa formal ethics investigation. Sa huling balita ko, nag-resign na siya sa kanyang firm at lumipat sa probinsya para magsimula ulit. Ang kanyang asawa, na plano niyang hiwalayan pagkatapos dumating ang settlement ni Victoria, ay kinuha ang lahat sa kanilang divorce. Maganda ang sense of symmetry ng karma minsan. Para sa akin, ang Cruz Capital Advisory ay mas maganda pa kaysa dati. Ang publicity ay nakatulong pa sa negosyo ko. Nagsimulang tumawag ang mga bagong kliyente na nagsasabing gusto nila ang isang taong nakakaintindi ng pera at integrity, isang taong nagtayo ng tunay ng hindi kailangang mag-advertise. Lumawak ang aking team sa 20 advisors. Nasa track kami na pamahalaan ang mahigit 50 billion sa assets sa susunod na taon. Bumili ako ng penthouse sa Makati na may floor-to-ceiling windows at tanawin ng bundok, minimalist furniture, home office na may 3 monitors at kumpletong kapayapaan. Walang sinungaling tungkol sa kung saan sila o kanino sila kasama. Walang nagpaparamdam sa akin na maliit para sa pagiging successful sa sarili kong paraan. Mga 3 buwan pagkatapos ma-finalize ang divorce, tumawag si Victoria. Umiiyak siya, sinasabing malaking pagkakamali ang nagawa niya na hindi niya na-appreciate ang mayroon tayo na gusto niyang subukan ulit. Pinakinggan ko ang buong speech niya nang hindi ako sumisingit. Pagkatapos niya, sinabi ko ang isang bagay na nagulat sa akin sa kagaanan. Victoria, sa loob ng 12 taon ay tinitingnan mo ako nang hindi mo talaga nakikita kung sino ako. Gumawa ka ng bersyon ng akin sa isip mo na bagay sa narrative mo at hindi mo man lang sinubukang tingnan kung tumugma iyon sa katotohanan. Hindi iyon kasal, iyon ay audience na nanonood sa performance na sinulat nila mismo. Pero Nathan, sabi niya, nabibiyak ang boses, hindi ba ang 12 taon ay may kabuluhan sa'yo? May kabuluhan lahat iyon sa akin. Tinuruan ako na walang kabuluhan ang tagumpay kung ang taong kasama mo ay hindi ka iginagalang. Tinuruan ako na ang pagiging underestimated ay maaaring maging advantage. At tinuruan ako na minsan ang pinakamabuting mangyayari ay ang tuluyang wasakin ang dating buhay dahil nagbubukas ito ng espasyo para sa mas maganda. Pinutol ko ang tawag bago siya makasagot. Wala nang natira para sabihin. Gusto ni Victoria na i-rewrite ang history, pero tapos na ako sa pagiging parte ng kanyang kwento. Ngayon, nakafocus ako sa trabaho, sa pagbuo ng isang bagay na talagang mahalaga. May dinadate ako ngayon, si Elizabeth, propesor ng economics sa universidad. Matalino, nakakatawa, at talagang interesado sa ginagawa ko para mabuhay. Nag-uusap kami tungkol sa markets at behavioral finance sa hapunan. Nagtatanong siya tungkol sa aking clients at strategies. Nakikita niya ako kung sino talaga ako, hindi kung sino ang gusto niyang maging ako. Dahan-dahan namin ito, walang rush na i-define o gumawa ng malalaking deklarasyon. 2 tao lang na nagkakakilala ng tapat ng walang pretense o performance. Noong nakaraang linggo, nagkita ako kay Gerardo Reyes sa isang charity event. Ama ni Victoria ang lalaking nagbigay ng toast sa aming kasal tungkol sa pagiging masaya na nakahanap ang anak niya ng grounded at praktikal na tao. Lumapit siya ng maingat, malamang inaasahan ng galit o sama ng loob. Sa halip, nag-shake hands lang ako at tinanong kung kumusta ang mga apo niya. Nathan, sabi niya ng mahina, may utang ako sa iyo ng paumanhin. Alam ko ang tungkol sa kumpanya mo. Matagal ko nang alam.
Dapat sinabi ko kay Victoria. Dapat pinapansin ko siya sa itinayo mo. Akala ko alam niya. Gerardo, hindi mo responsibilidad na pamahalaan ang aming kasal. Si Victoria ang gumawa ng kanyang choices. Tayo pareho ang magdurusa sa mga iyon. Tumango siya ng malungkot. Hindi siya maayos. Alam mo, itinutulak na siya ng board na mag-resign. Masyadong maraming iskandalo, masyadong drama. Gusto nila ng taong makakapag-focus sa negosyo. Naramdaman ko ang kaunting hapdi ng isang bagay. Hindi eksaktong awa, pero hindi rin kasiyahan. Pagkilala lang na may consequences ang mga aksyon. Sana mahanap niya ang hinahanap niya, sabi ko. At sinsero iyon. Ano man iyon. Ang totoo, hindi ko kinamumuhian si Victoria. Hindi ko na rin iniisip siya ng madalas. Isa na lang siyang dating kakilala. Isang taong nagturo sa akin na minsan ang mga taong nagsasabing mahal ka ay talagang in love lang sa bersyon nila ng ikaw. At kapag ang tunay mong sarili ay hindi tumugma sa fantasy nila, sisihin ka nila sa kanilang disappointment kaysa aminin na hindi ka nila talaga nakilala. Ang pangalan ko ay Nathaniel Cruz. 39 anyos ako at pinamamahalaan ko ang isang wealth management firm na malapit nang umabot sa 50 billion sa assets. Nagmamaneho ako ng kotse na binili ko gamit ang sarili kong pera, nakatira sa bahay na pinili ko para sa sarili ko, at natutulog ng mahimbing nang hindi iniisip kung anong kasinungalingan ang sinasabi sa kabilang kwarto. Tinawag ako ni Victoria na gold digger sa harap ng korte, inaasahan na babagsak ako sa akusasyon. Sa halip, pinatunayan ko na minsan ang pinakatahimik na tao sa kwarto ang may pinakamaraming masasabi. Kailangan mo lang bigyan sila ng tamang sandali para magsalita. At nang dumating ang sandaling iyon, nang tanungin ni Hukom Aquino si Victoria kung paano ang isang lalaki na kumikita ng mahigit kalahating milyong piso sa isang taon ay gold digger, ang panonood sa kanyang mukha na napagtanto na sinira niya ang sarili niya ay sulit sa bawat sandali ng katahimikan na pinanatili ko sa loob ng 12 taon. May mga taong kailangang maging sentro ng atensyon. Kailangan nila ang spotlight, ang audience, ang performance. Natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nag-aanunsyo ng sarili. Nandyan lang ito. Gusto ni Victoria na magsulat ng kwento kung saan siya ang matagumpay at ako ang parasite. Pero nakalimutan niya na ang bawat kwento ay may dalawang panig at ang katotohanan ay walang pakialam sa narrative preferences mo. Kung nag-enjoy ka sa kwentong ito, siguraduhing pindutin ang subscribe button at mag-comment sa baba. Sabihin mo kung ano ang gagawin mo sa sitwasyon ko at huwag kalimutan na i-like ang video. Hanggang sa muli, tandaan na minsan ang pinakamabuting paghihiganti ay hayaan lang ang mga tao na maliitin ka hanggang sa sandali na mahalaga ito.